Welcome sa Philippine Weather Trivia. Para sa mga bago sa channel na to, ako si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, meron tayong tatlong bagyo na nakapalibot sa ating area of responsibility. Lahat yan ay nasa labas pa. At isa-isahin natin yan. Unang-una dyan is yung datingang bagyong Neneng ay naging low pressure area at tumambay dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. At kaninang hapon, itinaas po muli yan sa Pag-asa o in-upgrade po muli yan ng Pag-asa into a tropical depression category o bumalik po yan sa pagiging bagyo. Ito po ay nasa tropical storm category na nga ng Japan Meteorological Agency, kaya yan po ay may international name na Gainere. Pero sa Pag-asa, ito po ay nasa tropical depression na may taglay na lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot na 70 kilometers per hour. Again, ito po ba ay babalik pa sa ating area of responsibility o magiging bagyong Neneng po muli? Sa ngayon, maliit po ang tsansa niya pumasok pa sa ating area of responsibility. Ito po ay kasalukuyang kumikilos, pahilagang kanluran. Pero napakabagal po ng pagkilos niya. At kung mapapansin nyo, itong mga nakaraang araw pa yan, nakalabas ng ating area of responsibility hanggang ngayon, nandyan pa rin po yan. At meron po yung slim chance dahil nga kapag mahina yung ating system, kagaya po ng Luis at Maymay, lumilipat-lipat yung center or gitna niyan. Yung dating bagyong Luis at Maymay, isang general area lamang po yun na mababa yung pressure. Lumilipat lang po yung kanyang gitna o yung kanyang center circulation. Ito rin po, may chance o hindi natin naalis ang chance nitong magkaroon ng paglipat ng kanyang center or gitna. If ever, pumasok po muli yan sa ating area of responsibility, ito itatawagin muling bagyong Neneng. Pero sa ngayon, wala po yung direktang epekto sa ating bansa at tuluyang pong kumikilos papunta dyan sa eastern portion ng China. Pero dahil nga lumakas ito, yung kanyang paghila ng habagat ay bahagya rin pong lumakas. Sa ngayon, yung buntot po niyan o yung kanyang inflow ng habagat ay nagpapaulan dito sa western section ng northern at central Luzon. Ngayon, silipin naman natin itong isa pang bagyo. Nasa gilid naman ng ating area of responsibility. Ito, halos stepping on the line po yan. Yung kanyang coordinates ay nasa 135.5 degrees east. So, ibig sabihin po niyan, nakadikit yan sa ating area of responsibility. Ito po ay isang tropical depression o mahinang bagyo na may taglay na lakas na hangin nasa 45 kilometers per hour at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Ngayon, may possibility ba yan pumasok? Yes, dahil napakalapit po sa ating area of responsibility. If ever makapasok po yan, yan po ang tatawaging bagyong Obet. Kahit sumilip lamang po yan ng ating area of responsibility, mabibigyan na po yan ng local name. At sa ngayon naman, yan po ay kumakabig na papunta dito sa bagyong may international name na Saudel. So nagkakaroon po yan ng interaction. Hihilahin po yan ng bagyong Saudel dito sa ating palayo sa ating area of responsibility. Kapag ganun po ang nangyari, hindi na po yan mabibigyan ng local name. Pero meron po yung maliit na tsansang tawagin nating bagyong Obet. At itong bagyong Saudel, if ever ganun ang mangyari, tatawagin naman nating bagyong Pilandok. Pero sa ngayon, ito po ay kumabig na. At titingnan natin if kumilos pa ito ng pakanluran ng bagya. Sa ngayon nga, ito tumutungo na dito sa bagyong may international name na Saudel. Na isa naman pong typhoon o isang malakas na bagyo na may taglay na lakas na hangin na nasa 150 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 185 kilometers per hour. Ngayon, ang nangyayari is nagkakaroon tayo ng tinatawag na Fujiwara effect o yung ating sayaw ng mga bagyo. So, nagkakaroon po yan ng pag-ikot sa isang common center. Dahil mas malakas po itong bagyong si Saudel, siya po ang hihila dito sa bagyong, dito sa isang mahinang bagyo na malapit sa ating area of responsibility. So ito po ay magkakaroon change na direction. Kung mapapansin nyo nga, yung ating mga bagyo kadalasan is pa-northwest o pa-kanluran, hilagang kanluran, di ba? Pa-recurve pataas. So ito baliktad pa ganun. Dahil nga sa epekto nitong papalapit na bagyong Saudel. Ito nga ang bagyong Saudel ay kikilos din, pahilagang kanluran at posibleng makapasok naman sa ating area of responsibility sa darating na Lunes. So, ito namang bagyo sa malapit sa ating PAR is iikot din o kakabig dito, papunta dito sa bagyong Saudel. So, magkakaroon po yan ng parang pag-ikot na ganyan. So, ito yung Saudel, pag ano siya, tapos ito naman pabalik. So, magkakaroon siya ng parang Fujiwara effect. So, iikot siya sa isang center. So, dito po yan, sa gitna nito. Habang papakyat itong bagyong Saudel, ito naman po ay kikilos. Palup naman, papunta rin sa direksyon nitong bagyong Saudel. So, yun yung ating
initialing Fujiwara effect. So nangyayari po, pag ganitong magkaiba yung lakas ng ating bagyo, ang tendency niyan is wasakin ng mas malakas na bagyo yung mas mahinang bagyo. Wasakin yung sirkulasyon. So wala pong may mga binabanggit na ina-absorb daw po nung bagyo, yung mas malakas na bagyo, yung mas mahinang bagyo at nagiging mas malakas na bagyo. Wala pong ganun. Hindi po yan parang Dragon Balls o yung parang si Majin Buu na pag hinihigop niya is nagiging mas malakas sila or nagfu-fusion parang si Goku. Hindi po ganun nangyayari. Kapag inabsorb po ng mas malakas na bagyo, yung mas mahinang bagyo is nasisira lamang po yung sirkulasyon or nagiging parte ng sirkulasyon nung mas malakas na bagyo, yung ating mas mahinang bagyo. May mga pagkakataong lumalawak yung ating bagyo dahil nadadagdagan yung kanyang wind field. Pero yung lumalakas yung center winds niya dahil nagsanib yung dalawang bagyo is hindi po siya nangyayari or hindi po yun yung physics ng pagsasanib or pagdidikit ng ating mga bagyo kapag nagkakaroon ng Fujiwara effect. At sa pambihirang pagkakataon, minsan naman, pag parehas malakas yung ating bagyo, is nagde-deflect o parang Beyblade naman yung nangyayari is naghihiwalay yung ating bagyo after po niyan lumapit. So nagkakaroon siya ng biglang pagtapon sa magkabilang direksyon. So yun yung ating mga pambihirang nangyayari. Pero ngayon, kadalasan na nakikita natin is mas mahina yung isa at mas malakas ng dihamak yung isa. Kagaya na nga nitong bagyong Saudel at nitong bagyo na nasa gilid ng ating area of responsibility. Itong tatlong bagyo na ito ay wala pong direktang epekto sa atin sa mga susunod pang mga araw. Pero alamin natin ang posibleng epekto ng paglapit nitong mga ito sa ating area of responsibility sa paghila ng ating habagat o southwest monsoon. Gaya ng binanggit natin kahapon, yung mauuna nga magpalakas ng habagat ngayong weekend is itong dating bagyong Neneng na lumakas pa nga at muling isa na pong bagyo ulit. At dahil nga lumakas yan, mas lumalim po o mas bumaba yung kanyang pressure at mas lumakas din yung ating hanging habagat o southwest monsoon. Sa kasalukuyan, minsan nagpapakita naman yung ating araw, mas madalas magpakita yung ating araw, pero maulap ang panahon natin at mataas muli yung ating tsansa ng pag-ulan dito sa areas ng Batanes, Ilocos region, including La Union at Pangasinan, sa Benguet, posible rin po yung ating mga thunderstorms, at Zambales at Bataan. Mostly western section ng Central and Northern Luzon. Posible rin yung ating mga thunderstorms dito sa Bulacan area, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac. Although sumisilip naman yung ating araw sa ngayon dahil hindi ganun kalakas yung ating habagat dahil dito sa bagyong Neneng. Ito po ay kikilos papunta dyan sa may eastern portion ng China at habang lumalapit naman itong bagyo. May international name na Saudel. Mula bukas, ito pa rin pong dating bagyong Neneng ang mag-enhance ng ating habagat. At mula bukas, papalapit na po itong Saudel dito sa ating area of responsibility at sa Lunes, ito po ay nakapasok na sa ating area of responsibility. Kung titingnan nyo yung ating hangin, ito yung flow ng ating hangin, papunta pa rin dito sa dating bagyong Neneng. Ito naman yung ating habagat, papunta dito sa papasok na bagyong Saudel. So, unti-unting lumilipat yan. Sa Lunes, nagta-transition na po yung ating wind flow. O dalawa na po silang humihila ng ating habagat o southwest monsoon. Again, gaya ng binanggit din natin isang araw, ito po, by Tuesday, dalawa na yung ating inflow ng habagat. Parehas na po silang nagfo-flow patungo dito sa dating bagyong Neneng at papunta na dito. So if ever, tatawagin nating bagyong Obet pag hindi nakapasok yung bagyo dito sa gilid ng ating area of responsibility. So by Tuesday, start na pong muling lumakas yung ating habagat, lalong-lalo na sa Wednesday at sa Thursday. So by Wednesday at Thursday, yung ating pinaka mas malawak niyan. So, gradually increasing mula Tuesday, Wednesday to Thursday. So, mostly western section ng Northern Luzon, Central Luzon, including Metro Manila, lalong-lalo na by Wednesday and Thursday. Kasama na po dyan ang western section ng Western Visayas, ang Panay Islands, maging dito sa Mimaropa area. Ito po ay sa darating na Thursday. So, by Thursday, siya mas malawak kumpara bukas hanggang sa susunod na 2 hanggang 3 araw. So, by Tuesday, mag-start na po muli ang lumakas, again, increasing po yung ating mga chances of rains, including dito sa Metro Manila. So, paghandaan po natin yan dahil itong general area na ito ang nakaranas ng mga pagulan nitong nakaraang malakas na habagat episode. So, although sumikat yung ating araw, naging maaraw nitong mga nakaraang araw, is saturated yung lupa, may mga ilang areas pa na may mga pagbaha. So, mas mahirap po pag nakaranas po muli tayo ng mas malakas na pagulan. Mas delikado po yun. Possible yung mga flash floods, landslides, lalong-lalo na yung mga malawakang pagulan sa mga areas po na hindi pa nakakabawi nitong mga nakaraang tuloy-tuloy na pagulan. Again, western section ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Pero yung mga areas sa Visayas at Mindanao,
maging dito sa eastern section ng Northern Luzon, ay kulang pa rin po o hindi masyadong nakakaranas ng pagulan. Sa katunayan, may kainitan po sa Mindanao at sa ilang bahagi ng Visayas. So, yan po yung epekto ng ating El Nino. Enhanced habagat at kakulangan ng tubig sa pangkalahatan. Sa buong taon, na-aktibo yung ating El Nino. So, yun na nga, gaya ng binabanggit natin, itong mga nakaraang araw pa, mananatiling aktibo, always present yung ating habagat. Fluctuate lamang po yan, humihina, lumalakas, at ngayon nga, yan po ay nagbabalik at unti-unting lumalakas at mas lalawak pa po yan sa susunod na linggo, lalong-lalo na sa kalagitnaan ng linggo next week. Kaya sa mga areas na inulan itong mga nakaraang habagat episodes, mag-ingat po tayo at mag-ready sa mga posibleng epekto pa muli nitong panibago nating habagat episodes. At mag-ingat din po tayo sa mga areas na nakakaranas ng matinding init ng panahon, particularly sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May kataasan po yung ating heat index dyan. Balikan natin itong tatlong bagyo bukas. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.